Purihin ang Panginoon, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako ngayon sa tahanan na Jek at Ada. Po, dito sa Barangay 102. 103. O 103, Barangay 103. Dahil sa likod lang po pala yung basketball court, ano? Sonate, District 1, Tondo, Manila. Magsasagawa po tayo ng maiksing Bible study. Ang hawak kong Biblia ngayon ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Apo, yan. Itong Bible na ito, binili ko lang po ito, hindi akin. Pero kung yung Biblia siya ang ating gagamitin. No? Ngayon, ang ating bibigyan pansin, yung sinasabi nilang Christmas. Ngayon, para sa akin, meron pong Christmas. Kagaya ngayon, lalabas ka lang sa kalsada, nakakarinig ka namang Christmas song. Mga hawitin patungkol sa Pasko. Ano pa? Lumabas ka lang, makakakita ka ng mga dekorasyon na related sa Kapaskuhan. So, kung sakali naghahanap kayo ng Pasko, lumabas lang po kayo sa inyong tahanan. Tignan nyo lang po yung inyong paligid. Baka yung mga kapitbahay ninyo mismo, nagse-celebrate sila ng Pasko. Hindi po masamang mag-celebrate. Ang masama, nagse-celebrate kayo nang walang kabuluhan. Halimbawa, nag-celebrate ka, birthday mo, inuman dito, hiniman doon, nalasing kayo, nagkagulo kayo. Yan ang ibig ko sabihin. Pero yung pinagdiriwang nyo, ang Pasko, sa maayos na paraan, wala naman pong problema. Po, ganyan lang po kasimple ang selebrasyon. Yung pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Ngayon, ang sinasabi nila, wala daw naman pong December 25 sa Biblia. Yun ang madalas nilang dahilan o rason. Meron ka bang mababasa December 25? Sa Biblia, wala. Pero, December 25 ba magliligtas sa iyo, kaibigan? Yan ang tanong ko naman. Yan December 25 bang inyong ginagawang rason? Kung sakali meron na, may liligtas ka ba ng December 25? Hindi rin. Yang reliyon mo, halimbawa, yung reliyon mong kinabibilangan na hindi ka naniniwala sa Pasko, kaya iligtas ng reliyon mong yan? O sabihin na natin yung reliyon mo, mayroong Pasko. Kaya ka rin bang iligtas sa simbahan mo? Wala pong tagapagligtas, isa lang. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung binanggit sa Biblia. Kaya babasa po tayo, pero bago tayo papalahot, tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa oras pong ito. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang kami po ay matuto. Hindi lang kami matuto, mabusog kami sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, baka sabihin nyo po, wala tayong kasama. Meron po. Ito. Para makita nyo po, si Sister Ada. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi hindi pwedeng biglayin. Yan! O, kita nyo po, napakagandang dalaga. Ay, dalaga. Misis na po siya. Joke ko lang yun. Ano? Ayan, picture tayo. Ayan. Ayan, dyan kayo. Mag-reset ka. Ayan. Ngayon, ang tagapagligtas, hindi po yung simbahan. Ang simbahan po, tingnan natin simbahan muna. Kasi yung iba, pinagmamalaki yung simbahan. Kung mo maganda, kung mo malaki, akala mo nakukuha sa pagandahan, sa palakihan ng simbahan. Hindi. Nang panahon ng Pentecostas, nangaral po sila Pedro. Ito
meron pong naniwala sa pangangaral ni San Pedro ng 3,000 tao. O, basahin ko po yung naniwala, ha? Yan, panahon ng Pentecostes po ito. Ito. Sa 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga halagad ng may 3,000 katao ng araw na yaon. Yo. Araw po ng Pentecostes yan, nangaral sila Pedro. Ang mga tao po marami noon. At ang naniwala sa marami na yon ay 3,000. Ibig sabihin, hindi lang 3,000 yung tao noon sa panahon na yan ng Pentecostes. Ano? Ngayon, yung mga naniwala, ang sabi niya sa 47, ay nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Ayan. Ang Panginoon ang nagdadagdag sa mga inililigtas niya. Kanino niya dinadagdag? Doon sa mga mananampalataya. Hindi po yung simbahan. Kayo ko naman kasi kung malaki ang simbahan ninyo, pinagyayabang nyo, malaki, maganda. Kahit pa na yan ang pinakamaganda sa buong mundo Wala namang batayan yan sa laki ng simbahan. Ang pinag-uusapan, salvation. Kaya ka ba nang iligtas ng simbahan mo? Hindi. Ako na sumagot, hindi. Maganda. Kaya bang iligtas ng simbahan na maganda? Hindi rin. Kaya wala pong simbahan pinag-uusapan dito. Ngayon, kung babasaan natin sa King James Version yan, ang nakalagay po dyan, church. Sa wikang Tagalog, simbahan. Pero walang pangalan niya kung anong simbahan. O isa pa yan. Akala nyo ba dahil ang inyong simbahan may pangalan, garantisado na kayo? Ang nakalagay dito, church sa English. Sa ibang talata, churches. Maraming simbahan o maraming mananampalataya. Ganun lang po kasimple ang unawa ng Biblia. Huwag nyo nang pahirapan ng mga tao. Na ginogoyo lang ninyo sila. Nagoyo na nga kayo. Naloko kayo ni Satanas. Gusto nyo mandamay pa kayo. Huwag. Ingat po kayo. Ngayon, ang tagapagligtas sa iyong Panginoong Yesukristo. Babasa tayo ng mga talata. Hindi tayo mag-iimbento. Kaya ko lang po nirelease sa inyo yung simbahan kasi merong mga tao na wala namang Pasko. Ang pinagmamalaki, simbahan nila. Hindi po pwede palakyan ng simbahan niya. Baka akala nyo. Babasa tayo ng talata. Ang tagapagligtas, yung nalang anghel. Anong sabi ng anghel? Anghel Gabriel, dito sa Lucas. Alam niyo po ba, may nakasulat dito. Tingnan niyo ha. Ang sabi ng anghel, doon sa mga nagpapastol ng tupa ng gabing yahon. Doon sa 11, 2:11. Simulan natin sa 10:11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Sino tagapagligtas? Tuloy natin. Ang Kristong Panginoon. Yun ang tagapagligtas, hindi yung simbahan. Yung mga mananampalataya kay Jesus. In the day of Pentecost, binasa natin, sila'y dinadagdag ng Panginoon sa kanila. Sino yung kanila? Bilang ng mga mananampalataya. Halimbawa, 100 yung mananampalataya, nadagdaga sila ng 3,000. Nung araw ng Pentecostes na nangaral sila Pedro at nanampalataya naman yung 3,000. Pero yung simbahan na tinutukoy dyan, wala pong pangalan. Kaya huwag nyo nang pagsiksikan ng inyong mga simbahan. Hindi simbahan ang parahan ng Diyos, kundi yung pananampalataya.
Sumampalataya sila, sabi niya, 3,000 katao ng araw na yaon. Nagpabautismo sila. O, isipin nyo. Ngayon, sino tagapagligtas? Yung ipinanganak ni Maria. Sino yon? Si Jesus. O. Sabi ng Anghel Gabriel yan. Hindi ako may sabi yan. Binasa lang po natin yan na nakasulat sa San Lucas chapter 2 verse 10 up to 11. Oh. Ngayon, ang tanong, ito bang mga pastor tupa, natuwa ba sila nang makita nila yung ebidensya? Opo. Punta tayo dito. Ito na, ano? Doon sa, sabi dito, chapter 2, verse, ito, sa 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila sa anghel at nakita. Meron ba silang nakita? Meron! Pinunta nga nila sa Bethlehem na nandun si Jesus kasama si Maria at puti. Okay? Anong sabi niya? Ulitin natin. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Yung nakita nila, yun ang sinabi ng anghel. Kaya sila, nagkatubili silang pumunta doon sa Jerusalem upang tignan ang sinabi ng anghel. At nandun nga. Kaya nung umalis sila ay may dalang kagalakan sa kanilang puso. Kasi sabi ng anghel, huwag kayong matakot, may dala akong magandang balita. Ano yung magandang balita? Magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya kami, bilang mga totoong nagdiriwang ng Pasko, nagagalak kami. Nagagalak, masaya kami. Bakit? Merong ipinanganak na ginugunita. Sino yon? Si Jesus. Ang Kristong Panginoon. Yun po, yung event, yung pangyayari. Huwag nyo nang hanapin yung petsa. Di naman kayo kayang iligtas ng petsa. Sige nga, may sulat dyan. May liligtas ba kayo? Hindi. Kanya lang, dahil sa inyong mga tagapanguna, ang naituro sa inyo, kung ano na lang yung tinuturo, pinaniniwalaan nyo. Ano tawag doon? Di uto-uto. Nauto kayo. May Biblia, ayaw nyo magbasa. Yan ang totoo. May Biblia, pero ayaw nyo magbasa. Kasi pinagbabawalan ka. Sino ba naman magbabawal? Ako. Sige nga, pwede mo ba akong pigilan magbasa ng Biblia? Hindi. Karapatan ko yan. Sabihin mo yung gusto mo, pero babasahin ko yung Biblia sa harap mo. Sinong tagapagligtas? In Christ alone. Siya lamang at wala nang iba. Paano ka maliligtas? Punta natin yung sulat sa Gawa 26. Yan. Meron po kasi nakalagay dito. Sabi ni Jesus, eto, pakinggan nyo ito. Sa 17 at 18 ng Gawa, chapter 26, ang kausap ni Jesus ay si Pablo. Nasaan si Jesus? Nasa langit. Nasa langit. Nasa si Pablo? Nasa lupa. Ito sabi niya. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo. Nagpakita si Jesus kay Pablo. Upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17, nililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, babalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito na. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. O, kita nyo?
Yung pananampalataya po natin sa Kanya. Yun ang kailangan. Hindi na kailangan. Hanapin nyo pa yung December 25. Ako na nagsasabi, wala kayong mababasa ng December 25 sa Biblia. Pero wag sana yun ang maging batayan ninyo. Pero kami po, nagdiriwang kami, hindi dahil December 25. Nagdidiwang kami kasi masaya kami. Merong tagapagligtas na pinadala ang Diyos. Sino? Si Jesus. Ang Kristong Panginoon. Kailan nangyari yon? Nang ipinanganak ni Maria. Ngayon, kung sakali man, ang buong mundo nagsiselebrate ng December 25, ano naman masama doon? Oh. Kung kayo nga mag-celebrate kayo ng birthday nyo, wala naman nagbabawal. Oh. Masama bang ipagdiwang ang kaharawan ng tagapagligtas? Sige na, sundan na natin yung punto nyo. Walang December 25. Kayo naman, kaibigan. Ba't kailangan hanapin mo pa yung wala? Hanapin nyo yung meron. Ano yung meron? Meron, pinanganak na si Jesus ang pangalan. Sino nagsabi? Anghel ng Panginoon. Isipin nyo, mula sa langit, isinugo sa lupa para lang sabihin yan. Magandang balitang yan. Hindi pa ba kayo natutuwa dyan? Hindi pa ba kayo nagagalak? Na pinadala yung anghel na si Gabriel upang magpahayag na meron tagapagligtas na isinilang. Ngayon, hindi ko naman po kayo pinipilit at hindi ko kayo dinidate. Ngayon, simple lang ang aking utos. Utos. Halimbawa, wala kayong Pasko. Patunayan nyo. Huwag kayong tumanggap ng anumang related sa Pasko. Regalo. Bonus. Kung ano man yan. Huwag nyo tanggapin ha. Patunayan nyo, walang Pasko sa buhay ninyo. Mahirap. Mahirap ba yan? Hindi. Pag Pasko, ganitong gawin nyo ha. Isara yung pinto, isara yung bintana. Huwag kayong lalabas. Tignan ko lang kung di kayo mamatay sa inggit. Yung buong paligid nyo, nagdidiwang. Magsara kayo ng pinto at bintana. Oh, di ba? Alam niyo po, nung araw, nangangaroling kami. Meron ako natapatan na bahay. Bukas naman yung bintana at saka yung pinto. Medyo bukas ng kaunti. Sabi ko, mangangaroling po kami sa inyo, kako. Kasi bilang Pasko. Alam niyo, nasagot sa akin, walang Pasko sa amin. Sinara yung pinto. Pati na po yung bintana, isara nyo na rin, kako. Di lumayo ako. Nandun kami sa katapat nila. Doon naman po kami nangangaroling. Alam niyo po ba? Nakita ko pong binuksan nila yung pinto. At nanonood sila ng caroling. Ngayon, umi-exit ako sa caroling, dahan-dahan, para hindi nila ako mamalayan. Kunwari, hindi ko sila nakikita. Dahan-dahan. Bigla akong bubulaga sa kanila. Oh, akala ko walang Pasko sa inyo. Ba't ngayon? Binuksan yung pinto at nanonood pa kayo sa amin. Isasara sana yung pinto. Napaya sila eh. Pero may mga bata. Sabi ko, hindi ko naman po kayo kinukulit na kakarolingin po kayo. Pwede ba wag nyo na lang isara yung pinto para yung mga bata po, wag nang madamay. Kung di man kayo naniniwala sa diwa ng Pasko, yun lang bata, pabayin nyo silang manood. Bata pa yan eh. Ayan o, na nanonood sila, masaya silang nakikita ko. Ngayon, susupilin nyo ang mga bata? Wag, sabi ko. Ayan yung bukas ng pinto ninyo. Hindi po kami mangangaroling sa inyo. Gaya ng sinabi ninyo, wala kayong Pasko. Di pa iya sila. Merong Pasko. Kung walang Pasko, walang Jesus. Kung walang Jesus, walang Pasko. Ba't ko nasabi yun? Hanapin nyo sa dictionary. Anong nakaulugan ng Pasko? Ayon sa aking, ano bang pangalan ng mga dictionary ng alam niyo? Kay Webster na lang. Mr. Webster na lang, dictionary. Ang kaulugan po ng Christmas is Christ's birth. Oh.
Ako na nagsabi. Ayun, ang tanong, meron bang caroling? Hanapin nyo rin sa kay Mr. Webster. Ang root word ng caroling is carol. Hanapin nyo po kung anong meaning ng carol. Hindi ko nababanggitin kung anong meaning. Gusto ko kayo po makabasa sa inyo. Kayo mismo makadiscover kung ano ang carol sa Webster Dictionary. Alam niyo po ba kung ano? Ibubulong ko na lang. Gusto niya? Pero gusto ko, kayo po yung magbasa. Then pag nabasa ninyo, mag-comment kayo dito. Pero wag niyo akong murahin, ha? Hindi ko naman kayo minumura. Opo, nagbabasa ako ng Biblia. Pag nakita ninyo kung anong kahulugan ng carol, i-post ninyong mismo yung laman ng carol. Kung mali ako, tatanggapin ko naman, mali ako. Paano kung tama ako? Hindi ko po sasabihin na mali kayo. Hindi po ako gano'n. Kaya, Merry Christmas po sa inyong lahat, ano? Maligayang Pasko, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, kaibigan, isa lang ang gusto ko. Ano yon? Like. Ano pa? Share na share. Ano pa? Yung mga na-sharean, mag-share din po kayo. Bakit? Biblical teaching yun eh. Anong nakalagay? Pinanganak ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen. Kaibigan, hindi nyo pa tinatanggap si Jesus. Panahon na po ng inyong pagsuko. Panahon na ng pagsuko ng buhay natin kay Jesus. Baka darating na po siyang bigla at hindi pa kayo nakahanda. Kawawa naman kayo. Hindi ako nananakot. Totoo yan. Baka bigla siyang darating. Kawawa kayo. Bakit? Nung iharap niyong mukha kay Jesus, di wala. Nga. Po, God bless sa inyo lahat po. Nandito po ngayon tayo sa tahanan. Ngayon, meron na po akong kasama dito. Liban po kay Sister Rada. Ito, Ayan. Meron mga, ito. Ewan ko, sandali. Huwag ko na silang ipakita kasi walang damit po yung isa. Baka lalabas ka bastusan, In fairness, Yung nakita nyo na lang si Sister Rada na lang, ipakikita ko yan po, Hindi ko na po sila pakikita, kabatahan sila, walang damit. Baka, alam nyo naman, baka sabihin niya walang damit. Bye-bye.